mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ang inyong lingkod, Kiko Barako, at syempre kasama natin ng GV Balita Express team. Sa kabilang linya, si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang... Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 8, hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa ulo ng mga balita, Brigada Eskwela 2026, arangkada na sa buong bansa. Mas mahigpit na seguridad sa Senado ipinatupad kasabay ng deadline ng sagot ni Vice President Sara sa impeachment case. State visit ni Pangulong Marcos sa Japan nagtapos na may bilyong pisong puhunan at pinalakas na ugnayan. DepEd handa sa pagpasok ng hanggang 28 milyong mag-aaral sa school year 2026 at 2027. Department of National Defense binabantayan ng ulat ng bagong istruktura ng Bajo de Masinloc. Oriental Mindoro may halos 10 megawatt ng power reserve sa kabila ng limitadong produksyon ng ilang planta. Lalaki nasawi matapos masagasaan ng ambulansya sa Unisan, Quezon. Bagyong Domieng bahagyang bumagal habang papalabas ng PAR. Habagat magdadala ng ulan at hampas ng alon sa malalaking bahagi ng bansa. At big time rollback sa presyo ng langis kasado na bukas. At umpisahan natin ang ating balitaan live update mula kay DJ Joey Boy para sa Brigada Eskwela 2026 arangkada ngayong sa buong bansa. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy. DJ Joey Boy. DJ Joey Boy. Ayan. Mga ka-vibes, mukhang si DJ Joey Boy ay nakakaranas ng ating technical difficulties. Kaya dumako muna tayo sa ibang bahagi ng balita. Mas mahigpit na seguridad sa Senado ipinatupad kasabay ng deadline ng sagot ni Vice President Sara sa impeachment case. Para sa detalye ng balita, mahigpit na seguridad sa Senado habang inihintay ang pagsumite na Vice President Sara Duterte ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment bago ang alas 7 ng gabi ngayong Hunyo 1. Maaaring isumite ng Vice Presidente ang kanyang sagot ng personal at sa pamamagitan ng abogado o electronic mail. Matatandaang natanggap ni Duterte ang summon noong Mayo 20, 2 araw matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng media, mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente, naglatag ang Senado ng mga patakaran para sa media coverage at mga lugar para sa press briefings. Nakipag-ugnayan din ng NCRPO sa Office of the Sergeant at Arms upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa paligid ng Senado kung saan ilang linggo nang may mga pulis na nakadeploy dahil sa mga kilos protesta. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6 kaugnay ng mga reklamong culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust laban kay Duterte. Samantala, magkakaroon ng 5 araw ang prosecution panel upang magsumite ng kanilang reply matapos matanggap ang sagot ng Vice Presidente. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9. Your good vibes.
At para naman magbigay ng latest update sa atin tungkol sa balitang Brigada Eskwela, nasa kabilang linya, DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Joey Boy. Yan, mukhang nagkakaroon ka ng technical difficulties, DJ Joey Boy. Naririnig mo ba kami, DJ Joey Boy, para sa ating live update? Ayan, DJ Joey Boy, pansamantala munang ililiban natin si DJ Joey Boy at mabalikan ulit natin mga ka-vibes sa pagkatapos ng ilang balita. Samantala, dumako muna tayo sa iba pang balita. State visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Nagtapos na may bilyong pisong puhunan at pinalakas na ugnayan. Para sa detalye ng balita, inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang highly productive at constructive ang kanyang state visit sa Japan matapos makakuha ng mga bagong kasunduan at investment commitments para sa bansa. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundo din ng Pilipinas at Japan na itaas ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership bilang bahagi ng pagdiriwang ng 70 taong ugnayan ng dalawang bansa. Pinalawak din ang kooperasyon sa depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security, kabilang ang pagsisimula ng negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Samantala, nakakuha ang Pilipinas ng humigit kumulang $3.4 bilyong investment pledges at business opportunities mula sa mga Japanese investors na inaasahang lilikha ng mahigit 10,000 trabaho para sa Pilipinas. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Japan at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga overseas Filipino. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, balikan natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, magandang umaga. DJ Joey Boy. Ayan na. DJ Joey Boy, mabibigyan mo kami ng update tungkol sa Brigada Eskwela. Ayan, mukhang hindi pa rin na pumapasok mga ka-vibes, no? Si DJ Joey Boy. Pero tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng balita. Dumako muna tayo sa iba pang balita. DepEd handa sa pagpasok ng hanggang 20 o mahigit 20 milyong mag-aaral sa school year 2026-2027. Para sa detalye ng balita, inaasahan ng Department of Education na aabot sa pagitan ng 26 million hanggang 28 milyong mag-aaral ang mag-e-enroll at papasok sa paaralan ngayong school year 2026 at 2027. Ayon naman kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, sapat ang bilang ng mga teaching at non-teaching personnel sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan upang tugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Aminado naman ng DepEd na may ilang paaralan na kulang sa guro habang may iba namang may sapat o higit pa na kinakailangan. Batay sa teacher-to-student ratio ng Kagawaran, may isang guro sa bawat 35 mag-aaral sa elementarya at isang guro sa bawat 45 mag-aaral sa sekundarya. Samantala, sa classroom ratio, may isang silid-aralan sa bawat 32 mag-aaral sa elementarya at isa sa bawat 39 mag-aaral sa junior high school at isa sa bawat 36 na mag-aaral sa senior high school. Umaasa ang DepEd na magiging maayos at handa ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes.
At pumunta naman tayo sa usapang Baho de Masinloc. Department of National Defense binabantayan ng ulat ng bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Sa detalye ng balita, kinukumpirma at patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang mga ulat na may mga bagong istrukturang naitayo sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagamat maliit na usapin pa lamang ito sa ngayon, hindi ito isinasantabi ng gobyerno at patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Matatagpuan ang Baho de Masinloc, may 124 nautical miles sa kaunlaran ng mainland Zambales at nasa loob ng 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nasa layong 472 nautical miles naman ito mula sa Hainan, China. Nasa kontrol ng China ang shoal mula pa noong 2012 sa kabila ng inilabas na arbitral ruling noong 2016 na nagsasabing ang Baho de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay isang tradisyonal na fishing ground kung saan hindi dapat pinipigilan ang mga mangingisda ng iba't ibang bansa na mangisda. Patuloy namang sinusubaybayan ng mga kinauukulang ahensya ang mga kaganapan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. At subukan natin uling balikan si DJ Joey Boy sa kabilang linya. DJ Joey Boy, magandang umaga para sa ulat ng Brigada Eskwela. DJ Joey Boy. Magandang umaga, Kiko. Iyon na, DJ Joey Boy, ayan na, narinig na kita. Sige, ano ang update natin sa Brigada Eskwela, DJ Joey Boy? Magandang umaga, Kiko. Magandang umaga, mga ka-vibes. Ngayong araw nga ay nagsimula na ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education o DepEd bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Isasagawa ang Brigada Eskwela mula ngayong araw, Hunyo 1 hanggang Hunyo 5. Biyernes po yan sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Ang kick-off ay ginanap sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte noong Mayo 29. Taglay ng Brigada Eskwela ngayong taon ang temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman na naglalayong palakasin ang pagtutulungan ng mga guro, magulang, mag-aaral, local government units at iba pang stakeholders upang matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Kabilang sa mga pangunahing gawain ang paglilinis ng mga silid-aralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad, pagpipintura, tree planting activities, literacy programs katulad ng pagbabasa at iba pang proyekto para sa pagpapaganda at pagpapalakas ng learning environment ng mga estudyante. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na makikipagtulungan ito sa DepEd sa pamamagitan ng pagde-deploy ng humigit kumulang 240,000 na tupad beneficiaries na tutulong sa iba't ibang Brigada Eskwela activities sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalagang maipakita ang diwa ng bayanihan at voluntaryong pakikilahok ng komunidad upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa Lunes, Hunyo 8. Binigyang diin din ng kalihim na ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang paniningil o solicitation kaugnay ng Brigada Eskwela. Habang abala naman ang mga paaralan sa paghahanda, umaasa ang DepEd na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng komunidad ay magiging mas ligtas, maayos at mas handa ang mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng milyon-milyong estudyante sa buong bansa. Sa kasalukuyan, Kiko, tayo ngayon ay narito sa Melesio Arceo Memorial Elementary School sa Barangay Dalig, Batangas City at ang GV 99.9 nga ay nakilahok sa kick-off program na ginawa ngayong umaga. Kaninang alas 6 ng umaga ay nagsimula ang programa dito sa Dalig, Batangas City sa pamamagitan ng isang motorcade at ngayon naman, Kiko, ongoing ang kick-off opening program. At sa kasalukuyan ay nakikita na rin natin na bagamat ongoing ang programa sa gymnasium ng paaralan ay nagsisimula na rin magdatingan yung mga magulang kasama na yung mga estudyanteng papasok. May dala-dala silang mga walis, dustpan, nakakakita rin tayo na ng mga kalalakihan na umaakyat na sa bubungan at tinitingnan kung may mga
leak o butas ang bubong at nakita na rin natin ang pagdating ng mga barangay officials at barangay health workers na magiging kapartner ng mga estudyante at ng mga magulang at guro ngayong araw. May mga non-government organization din, Kiko, na kasama dito, kabilang na yung mga miyembro ng tricycle organizations or operators and drivers association o yung mga TODA at ang Dalig Spartan Group na samahan ng mga kalalakihan dito sa Barangay Dalig na nangako din naman na bibigay ng kanilang buong suporta para sa Brigada Eskwela 2026. At yan ang pinakahuling ulat nito, Kiko, mula sa Batangas City. Balik sa'yo. Maraming salamat DJ Joey Boy. Para naman mga kabay sa ating balitang lokal, Oriental Mindoro, may halos 10 megawatt na power reserve sa kabila ng limitadong produksyon ng ilang planta. Para sa detalye ng balita, mayroong 9.93 megawatt na power reserve ang Oriental Mindoro Power Grid hanggang alas 8 ng umaga noong Mayo 31. Ayon yan sa pinakahuling dispatch report ng National Transmission Corporation o Transco na inilabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o OMERCO. Naitala ang kabuang demand sa kuryente sa 53.08 megawatts habang nasa 63.0 megawatts naman ang dependable capacity dahilan upang magkaroon ng sapat na reserbang kuryente para sa lalawigan. Gayunpaman sinabi ng Ormeco na nananatiling mababa ang dependable capacity kumpara sa contracted capacity na 99.50 megawatts dahil sa mga operational constraints ng ilang power plant. Kabilang sa mga dahilan ng mababang level ng tubig sa ilang mini hydropower plants at mga technical na problema gaya ng nasunog na kable sa Green Force Rojas at voltage constraints sa EPP SPC Rojas. May ilan ding planta na kasalukuyang sa ilalim sa corrective maintenance. Sa kabila nito, tiniyak ng Ormeco na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Transco at iba pang stakeholders upang mapanatili ang matatag na supply ng kuryente sa buong Oriental Mindoro. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga ka-vibes, 14 anyos nasagip sa rapist sa loob ng isang hotel. Para sa detalye ng balita, ibalita mo, DJ Joey Boy. Kiko, arestado ang isang lalaki na makailang ulit na umabuso sa isang 14 anyos na dalagita at tinakot na ipapakalat ang kanilang sex videos kung tatangging makipagtalik muli sa ikinasang entrapment operation ng pulisya sa isang hotel Kamakalawan sa Barangay Habay 2 sa Bacoor City, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias June, nasa hustong gulang, residente ng Bacoor City. Base sa ulat, nagtungo sa Bacoor Police ang biktimang kinilala sa alias na Baby, 14 anyos, residente ng Kawit, Cavite. Kasama ang anak nito upang humingi ng tulong hinggil sa pamimilit at pananakot ng suspect. Sa palitan ng mensahe ng biktima at ng suspect sa cellphone, pinipilit ng suspect na muling makipagkita sa kanya ang biktima upang makipagtalik dito. Dito na ikinasa ng pulisya, kasama ang Women's and Children's Protection Desk, SWAT at Intel operatives ang entrapment laban sa suspect sa isang hotel na habang nasa loob ng isang kwarto, ang biktima at suspect nagpadala na ng signal ang dalagita sa mga otoridad. Gayunman naantala ng ilang minuto ang pagsugod ng mga otoridad, Kiko, nang magkaroon ng tensyon matapos silang harangin ng ilang empleyado ng hotel dahilan upang muntik na muling magahasa ang biktima. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto, nanlaban pa ang suspect bago tuluyang naaresto. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 38 revolver na kargado ng bala, isang cellphone na naglalaman ng mga video scandal ng biktima at suspect, isang motorsiklo at 2 helmet. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, mga ka-vibes, pinaghihinala ang gun runner arestado sa search warrant operation sa Quezon. Para sa detalye ng balita, arestado ang isang 45 anyos na lalaki na kilala sa alias na Lou
matapos ang search warrant operation na isinagawa ng Chaong Municipal Police Station katuwang ang Regional Intelligence Unit 4A sa Sitio Ibaba, Barangay San Isidro, Chaong, Quezon. Bandang alas 5 ng madaling araw ng ikasaang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect at pagkakakumpiska ng isang Magnum 357 revolver na walang serial number, 42 piraso ng fired cartridge cases ng kalibre 45 at isang itim na sling bag. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, bunga ng masusing intelligence gathering at mahusay na koordinasyon ng mga unit ng kapulisan ang matagumpay na operasyon. Dagdag pa ni Albacea, bawat illegal na baril na natatanggal sa komunidad ay katumbas ng isang potensyal na krimeng napipigilan. Tiniyak naman ng pulisya na magpapatuloy ang kanilang intelligence-driven operations at pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, dumako tayo sa ibang balita. Lalaki nasawi matapos masagasaan ng ambulansya sa Unisan, Quezon. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. Kiko, nasawi nga ang isang 44 anyos na lalaki matapos masagasaan ng isang ambulansya habang tumatawid sa kalsada sa barangay Muligin, Unisan, Quezon, Biyernes ng gabi. Batay sa ulat ng Unisan Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nang mabangga ng biktima ang isang ambulansya na minamaneho ng isang 30 anyos na lalaki. Agad na rumisponde ang mga otoridad at isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital sa Unisan para sa agarang lunas. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Dinala naman sa kustodiya ng pulisya ang driver ng ambulansya habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Nakiisa rin sa pagresponde ang nurse na sakay ng naturang sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ng eksaktong sanhi ng aksidente at kung may pananagutan ang driver sa pagkamatay ng biktima. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Dumako naman tayo sa ating weather update. Bagyong Domeng, bahagyang bumagal habang papalabas ng PAR habagat. Magdadala ng ulan at hampas ng alon sa malalaking bahagi ng bansa. Para sa detalye ng balita, bahagyang bumagal ang Bagyong Domeng habang pinapanatili ang lakas nito sa silangan ng Batanes. At ayon sa Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 655 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 130 kilometers bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 160 kilometers bawat oras. Kasalukuyan itong kumikilos patungong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers bawat oras at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong umaga o hapon. Bagamat walang nakataas na tropical cyclone wind signal, pinalalakas naman ng bagyo ang habagat o southwest monsoon. Dahil dito makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Babala naman ng Pag-asa, posibleng magdulot ito ng mga biglaang pagbaha at landslides. Kasalukuyan ding mapanganib ang pumalaot para sa mga maliliit na sasakyang pandagat at itinaas ang rough seas o mataas na alon na aabot sa 3.0 hanggang 3.5 metro na silangang baybayin ng Batanes, gayon din sa Cagayan, Isabela at Babuyan Islands. Pinapayuhan ng publiko at ang mga lokal na tanggapan ng DRRMC na manatiling alerto at mag-ingat sa mga posibleng sakuna. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Ka-vibes, ako naman tayo sa ating price watch. Big time rollback sa presyo ng langis. Kasado na bukas. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
Pico mga ka-vibes, magandang balita nga po ha para sa ating mga motorista at mga pasahero dahil isang big time rollback sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa atin bukas, araw po yan ng Martes, Hunyo 2. Asahan ang napakalaking tapya sa presyo kada litro. Sa diesel, ito ay may bawas na naglalaro mula 8 piso hanggang 9 na piso kada litro. Sa gasolina naman, bababa ito ng 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. At sa kerosene o gas, ito ang may pinakamalaking rollback na aabot mula 9 na piso hanggang 10 piso kada litro. Ang big time rollback na ito ay malaking kaluwagan para sa mga tsuper, biyahero at mga mamimili matapos ang sunod-sunod na serya ng taas pasahe at pasanin sa kurudo. Pinapayuhan naman po ang ating mga motorista na kung kaya pang tiisin ay ipagpabukas na po ng madaling araw o ng alas 6 ng umaga ang pagpapagasolina upang masulit ang bawas presyo. At yan ating price watch ngayong umaga para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Magandang balita, pero ayan na ang kabuuan ng ating balita sa ngayong umaga mga ka-vibes. Hatid sa atin yan ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. And of course mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig. Nakasama nyo ang barakong matapang na si Kiko Barako, kasama sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Muli, ito po ang GV Balita Express. GV Balita Express. DJ Joey Boy, thank you. Mga may init na bagong balita. You're welcome po. Mga Thank you. Thank you. Naglolo ko yung cord natin. GV Balita Sa phone patch, kaya ayaw marinig. Thank you. 99.9 Batangas. Palitan na yan, palitan na. Bye-bye. Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express.